Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang 7. At ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa mga kabihasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya. At higit muna nating bibigyan ng diin ang kahulugan ng kabihasnan, sibilisasyon, kaya hindi ng iba't ibang mga kabihasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya na nasa pangkalupaan na kung saan ay tinatawag bilang continental Southeast Asia o mainland Southeast Asia. Halika't alamin natin ang lahat ng ito. Pag sinabi nating kabihasnan, ito ay tumutukoy sa salitang bihasa. O ibig sabihin, eksperto ang mga tao, may kaalaman ang mga tao, sapagkat ang mga tao ay nagkaroon ng kinabihasaan na kung saan ay nagkaroon ng pagpapaunlad ng lipunan. So sa madaling salita, pag sinabi nating civilized people, ito naman yung pagkakaroon ng maayos na pag-uugali at maayos na pagpipino ng ating mga karakter, ng ating pagtataguyod sa sarili. Sa kabihasnan, ipinapakita natin dito kung paano umunlad ang isang komunidad ng mga tao, kung paano naitaguyod ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan sa isang kabihasnan. Mula sa pagkakaroon ng kabihasnan, ay nagkakaroon tayo ng mga sibilisasyon. At sa sibilisasyon, ito ay mula sa salitang civitas, nang ibig sabihin ay syudad or city. Dito ay kailangan pag tinawag na tayong mga civilized na mga tao dahil na pinino na ang ating pag-uugali sa isang kabihasnan, dapat ay may breeding o maayos ang ating pag-uugali. Tandaan natin, sa isang syudad ay mayroong maunlad na wika, merong maayos na edukasyon at may maayos na pamahalaan. At bilang mga taong nagkaroon ng maayos na kabihasnan, maayos na edukasyon, maayos na pamahalaan, ay kailangang umayos tayo. Magkaroon tayo ng maayos at magandang pag-uugali. Sa katunayan, maraming kabihasnan ng umusbong sa Timog Silangang Asya. Ngunit bago natin talakayin ang mga pag-usbong na ito, ay talakayin din natin kung paano at bakit bumagsak ang mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Narito ang iba't ibang mga teorya na tumatalakay. Okay? So maraming mga kabihasnan na umusbong, higit lalo itong tandaan natin ang mga kabihasnan ay umusbong sa ilog Mekong. Kung kaya't sa mga ilog na ito ay nagkaroon ng maraming pag-unlad, maraming pag-asenso at maraming pagkilala sa kahusayan ng mga tao. Nagsimula ang kabihasnan sa ilog Mekong at naitatag ang unang kabihasnan na Funan. Tinataya na ang mga unang tao sa Timog Silangang Asya ay umusbong ang Austronesiano gayon din ang Imperyong Maritima. Narito rin ang mga pangalan noon at sa kasalukuyang panahon ng mga bansa. Halimbawa, nandiyan ang tinatawag nating Kampuchea na sa kasalukuyan ay tinatawag bilang Cambodia. Nariyan ang Burma na kilala sa kasalukuyan bilang Myanmar. Nariyan ang Annam na kilala bilang Vietnam. Nariyan ang Siam na kilala bilang Thailand at ang Sumatra na bahagi ngayon ng tinatawag nating Indonesia. Dahil nga maraming mga kabihasnan na umusbong tulad ng sinabi ko kanina, narito naman ang mga teorya kung bakit bumagsak ang mga kabihasnan. Nariyan ang tinatawag nating climactic theory. Pag sinabi natin climactic, ibig sabihin may kaugnayan ito sa klima, climate. Ibig sabihin, merong kaugnayan sa klima sa kapaligiran. Maaring nagkaroon ng grabing tagtuyot o maaring nagkaroon ng grabing pag-ulan kung kaya't nagkaroon ng pagbaha. Tandaan, climactic sa klima. Ikalawa naman ay yung tinatawag nating soil exhaustion theory na kung saan ay may kaugnayan sa ating likas na yamang pinagkukunan. Sa madaling salita, pag sinabi nating soil exhaustion, ibig sabihin na ubos na ang likas na yaman. Kung babalikan natin noon, ang mga tao ay nomads, nagpapalipat-lipat lamang ng kanilang mga lugar at tirahan ng naaayon at kung mayroong mga likas na yaman. Ang ikatlo ay tinatawag nating nomadic. Pag sinabi nating nomadic, ibig sabihin naman ito ay mayroong grupo na nanakop. Maaring sinakop ang Imperyong Funan, maaring sinakop ang Imperyong Khmer, maaring nagkaroon ng pagsakop sa Srivijaya. Tandaan, pag nomadic, may nanakop na bansa o may nanakop ng mga grupo ng tao sa isang lugar. Ang ikaapat naman ay tinatawag nating topographic theory. Ibig sabihin, nagkaroon ng lindol.
nagkaroon ng paggalaw o porma sa kontinente. Maaring ito'y nagdulot ng tsunami, nagkaroon ng pagsabog ng bulkan, o maaring nagkaroon ng lindol. Topographic theory, may kinalaman sa lupa. At ang panghuli ay ang tinatawag nating adversity theory. Ibig sabihin, hindi nagkasundo ang mga tao, nagkaroon ng problema sa loob ng kabiasnan. Halimbawa, nagkaroon ng dalawang leader sa isang kabiasnan na maaring maging dahilan ng pagkakaroon ng pagkakawatak-watak o pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao sa isang kabiasnan. Tandaan natin, ang teorya ng pagbagsak ng kabiasnan, climactic, soil exhaustion, nomadic, adversity, at topographic. Ngayon naman, ay alamin natin ang mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Sa Timog Silangang Asya ay mayroong dalawang paghahati ng mga kabihasnan. Ang tinatawag nating pangkapuluan at ang pangkalupaan. Pag sinabi nating pangkalupaan or continental mainland Southeast Asia, ito'y tumutukoy sa rehiyon ng Timog Silangang Asya na binubuo ng Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos at Myanmar. So ibig sabihin nito, ito yung 5 mga bansa na dikit-dikit, sama-sama bilang isang continental na mga bansa. Samantalang pag sinabi nating pangkapuluan, ito yung tinatawag bilang thalassocracy. Ibig sabihin maritime. Nagkakaroon sila ng kaugnayan sa katubigan, sa dagat, sapagkat ang kanilang bansa or ang kanilang lupain or kontinente ay hiwa-hiwalay o binubuo ng mga isla. Sa katunayan, ng pangkapuluan ay tinatawag bilang insular na rehiyon ng Timog Silangang Asya na tinatawag bilang thalassocracy. Ibig sabihin, ang imperyong ito ay dumadaan at may kaugnayan sa dagat dahil sa kanilang pagkakaroon ng kalakalan. Ngunit bibigyan muna natin ng diin ang mga kabihasnan sa pangkalupaan at dadako tayo sa pangkapuluan. Para sa unang kabihasnan na umusbong sa pangkalupaan, ay ito ay ang tinatawag nating Kahariang Funan. Ang Kahariang Funan ay umusbong sa Cambodia na pinamumunuan ni King of Mountain na sina Kaudiniana. So ibig sabihin kung King of Mountain ka, mataas ang tingin sa'yo. Sa madaling salita, unang umusbong sa Cambodia ang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Paano at gaano ipinakita ng Kahariang Funan ang kanilang naging ambag sa pagpapaunlad ng kabihasnan. Silang nagpauna ng agrikultura, nariyan din ang paggamit ng barya at pakikipagkalakalan sa India at China. Kaya't makikita natin na mahalaga ang ugnayan ng Pilipinas, ng Timog Silangang Asya sa India at China. Kalaunan, nawala ang Kahariang Funan sapagkat ito'y sinakop ng Tianla at humina ang kalakalan. So ibig sabihin nagkaroon ng nomadic theory sapagkat sila'y sinakop ng iba pang mga kaharian at nakuha sila ng kahariang Tianla. Ang ikalawa namang kabihasnan ay ang tinatawag nating Imperyong Khmer or Angkor. Ito ay tinatag ni Jayavarman II na kung saan ay makikita pa rin sa Cambodia. So ipinakita dito ni Jayavarman na ang sentro ng kapangyarihan ay nasa Cambodia. Ito rin ay pinaunlad ng kanyang sumunod pang mga lahi. Sa pamumuno ni Jayavarman V, ang imperyo sa pamamagitan ng infrastruktura at ekpedisyong militar. So diyan nagkaroon ng pag-uuna na kung paano pauunlarin ang kanilang infrastruktura, gayon din ang paunlarin ang kanilang militar kung sakaling sila ay sasakupin ng iba pang mga bansa. Higit pa itong pinalawak ni Suryavarman I na kung saan ay pinalawak niya ang imperyo. Ibig sabihin, mas marami pa siyang mga sinakop na mga teritoryo na kung saan ay umabot hanggang Thailand at naipatayo na at nasimulan ang Angkor Wat sa pamumuno ni Suryavarman II. Bumagsak ang Khmer or Angkor bunga ng pagbabagong klima. So merong climactic sapagkat merong mahabang panahon ng tagtuyot at pagbaha.
Ang ikatlo namang kabiasnan ay tinatawag nating kahariang Pagan or Bagan. Ito'y pinalawak ni Anwarata sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan sa Myanmar. So ginawa niya ng paraan upang masakop ang Myanmar at dito ay niyakap ang Theravada Buddhism, kung saan ito ay isa ring uri ng Budismo na nakafocus kung paano paunlarin ang ating mga sarili. Dahil niyakap ang Theravada, nagkaroon na rin sila ng pagpapatayo ng mga pagoda, Shwezigon Pagoda particular, at pagpapaunlad ng kanilang mga irigasyon para sa agrikultura. Ito rin ay pinamunuan ni Kensita na ginamit ang wikang Burmese at natayo ang templo ng Ananda. So ibig sabihin, mas binigyan nilang focus ang kanilang infrastruktura, pagpapalawak ng kanilang lupain, pagpapaunlad ng kanilang agrikultura. Bumagsak din ang Kahariang Pagan dahil sa rebellion. So ibig sabihin, may adversity theory, may problema sa loob ng Kahariang Pagan. At ito ay ang pagkakaroon ng rebellion at pamamahala ng sangha o mga mongheng Buddhist. Ang ikaapat naman na kabiasnang o musbong sa Timog Silangang Asya ay ang Kahariang Tonggu. Ito'y pinamunuan ni Tabin Shaweti na kung saan ay pinalawak niya ang kanilang teritoryo na umabot sa kabisera o umabot sa hangganan ng Pegu. At ang Pegu ang naging sentro or kabisera ng Tonggu. Kilala ang Tonggu pagdating sa pagkakaroon ng amudan system na kung saan ang mga lalaki ay ipinadadala sa probinsya para sa puwersang militar. Kung ito'y may halimbawa natin o may ugnay natin sa kasalukuyan, ito'y matutulad sa mga taga South Korea na pinadadala ang mga kabataan para maihanda. At ganito ang ginagawa sa tinatawag nating amudan system. Again, ang kahariang Tonggu ay kilala sa amudan system. Natalo ang kaharian at itong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Natalo ang kaharian ng Ayutthaya at bumagsak dala ng rebelyon at pagpasok ng mga kanluranin. So sa madaling salita, nagkaroon ng nomadic, nagkaroon din ng adversity theory sapagkat bumagsak ang kahariang Tonggu nang ito'y sakupin ng Ayutthaya at ng mga kanluranin. Ang susunod na kabihasnan ay ang tinatawag nating dinastiyang Dai Viet or dinastiyang Le, na kung saan itinatag ito ni Le Loi sa Hilagang Vietnam na nagwagi laban sa kampo ng mga Chino sa labanan sa Tot Dong Chu Dong. So ibig sabihin, ipinakita dito ng mga Vietnamese na kaya nilang kalabanin ng mga Chino sa isang labanan at makuha ang kanilang teritoryo. Dito ay pinakita ni Laloy at ng kanyang nasasakupan na magkaroon tayo ng tributaryo. Ibig sabihin may tribute silang ipinadadala, maaring ito ay pera, mga produkto sa China, at dito rin ay nagpatupad sila ng civil service examination na isa sa mga pinatupad din ng mga dinastiya sa China. Sumabak sa Civil War ang Vietnam at nagawa itong pag-isahin. So, ibig sabihin, nagkaroon man sila ng problema internally, nagawa naman nila itong solusyonan sa pamamagitan ni Nguyen He. Kaya nga si Nguyen He ay kilala bilang isa sa mga magagaling na leader ng Vietnam. Ngunit, kalaunan, ito pa rin ay bumagsak dahil sa mahinang leader na sinundan ng dinastiyang Mac. So, ibig sabihin, wala nang mga leader na sumunod na magagaling sa grupo nila Leloy, ni Nguyen at ni He. Isa rin at ang panghuling kabiasnan na umusbong sa pangkalupaang Timog Silangang Asya ay ang tinatawag nating Kahariang Ayutthaya. Ang Kahariang Ayutthaya ay naitatag sa Thailand. Okay, sa Thailand naman ito naitatag. Yung kanina, Vietnam, Cambodia, Myanmar. Ngayon naman, ang Ayutthaya ay naitatag sa Thailand. At ito ay bahagi ng Sukhothai na pinamumunuan ni Ram Kem Heng. Okay? Sa Sukhothai ay pinapakita nito ang pagpapakilala ng Budismong Theravada at Sukhothai script. So si Sukhothai yung type of writing na meron sa Ayutthaya. At dito ay isinulat ang mga paniniwala, tradisyon,
mga sinusundan sa Budismong Theravada gamit ang Sukhothai script. Mahusay na leader si Ayutthaya, especially pinatupad niya yung syncretism. Pag sinabi nating syncretism, yung pinapapasok mo lahat ng iba-ibang manang kultura, you're very welcoming. Pinapapasok mo, tinatanggap mo anuman ang katayuan at kultura ng isang tao. So sa madaling salita, ipinapakita dito ni ng Ayutthaya ang pagyakap sa iba't ibang mga kultura mula sa isang grupo. Napag-isa rin ni Wutong ang kaharian ng Ayutthaya sapagkat malawak nga ito at nakipag-alyansa gamit ang pagpapakasal. So sa madaling salita, masigit na pinalawak ng Ayutthaya ang kanilang kabiasnan sa pamamagitan ng pagyakap sa iba't ibang mga kultura, sa iba't ibang mga grupo, at sa iba't ibang mga tao. Ngayon ay tapos na ang mga kabiasnan ng musbong sa continental or mainland Southeast Asia, ngayon naman ay dumako tayo sa mga pangkapuluang Timog Silangang Asya. Marami ring mga kabiasnan o musbong sa pangkapuluang Timog Silangang Asya o tinatawag bilang Thalassocracy. Simulan natin ito sa kahariang Srivijaya. Ang Srivijaya ay tinatag sa pamumuno ni Jayanasa na kung saan ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa China. So sa madaling salita, dahil nga nakikipagkalakalan sila, kailangan nila ng iba pang mga bansa na kung saan ay may mga produkto upang mapaunlad ang kanilang kalakalan. Kilala rin ang kariang Srivijaya sa pagkakaroon ng Palembang. Ang Palembang ay bilang kabisera at dito ang tinuturing bilang lokasyon ng mga syudad para sa pakikipagkalakalan. So ibig sabihin, dito nagkaroon ng pagkakapalitan ng mga produkto. Dito nagaganap ang palitan ng mga produkto sa Palembang, Indonesia, na kung saan ay mas lumalawak ang kanilang palitan at pakikipag-ugnayan. Nagsimula rin sa Karyang Srivijaya ang tinatawag nating Imperyong Umayyad sa Kanlurang Asya. So ibig sabihin, meron naman itong halo ng Islam na mula sa Kanlurang Asya or West Asia na kung saan ay nagkaroon na rin ng iba pang mga relihiyon na umusbong sa Karyang Srivijaya. Di kalaunan ay humina rin ang Karyang Srivijaya sapagkat ito'y sinakop. Higit na sinakop ang Palembang sapagkat dito nagkakaroon ng ugnayan ng pakikipagkalakalan. At dahil sinakop ang Karyang Srivijaya, itong naging dahilan kung bakit humina ito. Sinundan naman ang Kaharyang Srivijaya ng tinatawag nating Kahariang Mataram na kung saan ay makikita naman sa Java, Indonesia pa rin. Kilala ang Kahariang Mataram na ang kabisera ay ang Java na pinamumunuan ni Sanjaya. Kung kanina Islam ang niyakap ng Srivijaya, ang niyakap naman na relihiyon ng Mataram ay ang Hinduismo na ang Diyos ay si Shiva. Pinalitan ng dinastiyang Sailendra at niyakap ang Budismo na nakapagpatayo ng Borobudur at Prabanan. So ibig sabihin sa loob pa rin ng Mataram ay nagkaroon pa ng isang dinastiya at ito ay ang Sailendra. Sa Sailendra ay nagpatatag sila na kung saan ay nandiyan man ang Hinduismo pero niyakap pa rin nila ang Budismo. At dito nagpasimula ng pagtatatag ng iba't ibang mga templo. Kalaunan ay humina ang karihan dahil sa pagkakaroon ng digmaan naman ng Mataram sa Srivijaya at nagkaroon din ng rebelyon sa Mataram. Ang sumunod ay ang Imperyong Majapahit. Ang Imperyong Majapahit ay pinamunuan ni Raden Wijaya na kung saan ito ay imperyo ng mayroong Hindu-Buddhist sa Indonesia at pinaalis ang mga Mongols. So sa madaling salita, sila ay mga Hindu-Buddhist na pinagtatag ang Imperyong Majapahit. Kilala sa Imperyong Majapahit ang pagkakaroon ng mandala. Pag sinabi nating mandala, ito ay tumatukoy sa kapangyarihan. So nahati ang mga kapangyarihan. Pag tinawag nating Negara Agung, ito ay kapangyarihan sa kabisera at mga katabing lugar.
So, ibig sabihin, maliit pa lamang ang kapangyarihan. Pag sinabi nating mankanegera, ibig sabihin, ang kapangyarihan ay nasa kabisera at nasa buong Javanese. Pag sinabi naman nating Nusantara, lahat ng isla ng Indonesia. So, ibig sabihin, buong Indonesia ang kapangyarihan ng isang leader. Yumabong din ang Islam sa imperyo at naitatag ang mga iba't ibang pasukan sa templo na tinatawag bilang Bentar. Ito yung mga pasukan na design sa isang templo na tinatawag bilang Bentar. Bumagsak ang Imperyong Majapahit dahil dahil ito rin ay sinakop ng iba pang mga grupo ng mga tao, bagamat ito'y napalawak ni Hayam Wuruk at lumaganap din ng kaisipang Mandala, ngunit ito rin ay napasa kamay ng iba pang mga imperyo. At ang susunod ay ang tinatawag nating Sultanato ng Malacca. Ang Malacca ay pinamunuan ni Parameswara at siya ang pinakauling pinuno ng tinatawag nating Singapura sa Malaysia dahil dati ang Singapore ay hawak ng Malaysia. So nung namuno si Pareswara, ang ginawa na ay niyakap niya ang Islam at ipinatupad ang pagkakaroon ng sultan at tinawag bilang Bendahar o punong ministro. Kilala rin ang sultanato ng Malacca bilang paggamit ng Malay bilang lingua franca na nagsisilbi bilang pagkakakilala ng mga tao at ang mga tao ay tinatawag bilang Malay. Nagsilbing sentro ng kalakalan ang Malacca, ngunit kalaunan sila rin ay sinakop ng Portuges sa pamumuno ni Alfonso de Albuquerque. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Naway nalaman ninyo ang iba't ibang mga kabihasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya. Para sa mas malawak na kaalaman, maaari ninyong gamitin ang ating mga sanggunian upang higit na lumawak ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!